umaga, ngayon po ay araw ng Martes, 29 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Surreal. Ako naman si Angela Lagunzal. Narito na po ang mga humahataw na balita. Seguridad sa mga pampublikong lugar sa bansa, paiigtingin ng PNP kasunod ng bomb scare sa Maynila. Paglalagay ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, ibinalik. Maute Group, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na may koneksyon sa international terrorist group na Islamic State. Pagbubukas ng Phase 1 ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija ngayong araw, pangungunahan ni Pangulong Duterte. Hinihinalang Russian drug courier arestado sa NAIA. Proposed 2017 National Budget nasa Bicameral Conference Committee na ng Kongreso. At mahigit 400 Bulakenyo sa bayan ng San Rafael na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Umabot na sa 19 ang nasawing miyembro ng Maute Group matapos muling maglunsad ng opensiba ang Armed Forces of the Philippines laban sa grupo kahapon. Inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na araw. Samantala, 13 sundalo naman ang nasugatan sa naturang operasyon at kasalukuyang ginagamot. Ayon sa AFP, nais lamang umano ng Maute Group na makuha ang atensyon ng teroristang Islamic State tulad ng ginawa ng Abu Sayyaf, kaya kinubkob ng mga ito ang bayan ng Butig noong nakaraang Biyernes. Gusto po nilang pumarte sa mga maaaring kunin na suporta sa grupong ito na nanggagaling sa gitnang silangan. Kahalintulad umano ng bombang ginamit sa Davao Night Market Blast ang improvised explosive device na natagpuan sa isang basurahan sa Ross Boulevard, Manila kahapon ng umaga. Hinala ng mga otoridad ang Maute Terrorist Group ang nasa likod ng nabigong pambobomba. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Isang improvised explosive device ang natagpuan ng mga otoridad sa isang basurahan, 100 metro ang layo sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Ayon sa street sweeper na nakakita rito, ang bag na naglalaman ng IED ay inihagis mula sa isang taxi bandang alas 4 ng madaling araw. Nang siyasati ng rumesponding bomb squad, nakita sa loob ng bag ang iba't ibang gamit sa paggawa ng pampasabog gaya ng 81mm mortar, 9-volt battery, cellphone, switch device at blasting cap. Sa initial findings ng Philippine National Police, kahalintulad ang nasabing IED sa bombang ginamit sa Davao Night Market Blast noong Setyembre. Based sa post-blast investigation na ginawa sa Davao, na-reconstruct yung IED, yun nga, na-identify na gano'n, 81mm mortar, tapos yung pagkagawa, gano'n-gano'n, yung signature. Hinala ng mga otoridad, nagmula ang nasabing pampasabog sa Maute Group o sa Tukboy Magid Group dahil kapareho ito ng estilo ng teroristang grupo. Yung Central Mindanao na mga terorista, dalawa yan sila, yung Maute Group ng Lanao at saka yung Tukboy Magid Group ng Sarangani Province. Sinabi rin ng PNP na posibleng paraan ito ng mga rebeldeng grupo upang ma-divert ang umiiral na operasyon ng militar sa Central Mindanao. Sa ngayon ay nananatiling naka-full alert status ang PNP at tiniyak na walang dapat na ikabahala ang publiko. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinag-utos na ng Malacanang sa Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting ng seguridad sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular na sa mga matataong lugar. Kasunod ito ng nangyaring bomb scare sa Maynila dahil sa natagpo ang improvised explosive device malapit sa US Embassy. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, PNP ang pangunahing ahensyang nangangalaga o mangangalaga sa seguridad ng publiko. Inaatasan din ang mga transport agencies na dagdagan ang visibility ng mga security personnel sa mga transport terminal tulad ng airport, seaport, bus terminal at iba pa. Tiniyak naman ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko. Simula naman
kagabi ay muling ibinalik sa ilang lugar sa Metro Manila ang mga PNP checkpoint. Ito ay matapos makakuha ng improvised explosive device malapit sa US Embassy kahapon. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Angela, muling iniutos ni Philippine National Police o PNP Director General Ronald Bato de la Rosa na masigpitan pa ang seguridad sa buong Metro Manila. Ito'y matapos, Angela, matagpuan kahapon ng isang improvised explosive device o IED sa Rojas Boulevard malapit sa Embahada ng Amerika sa Maynila. Dahil dito muling binalik ng PNP ang mga checkpoints sa mga choke points sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo't itinuturing nila itong attempted act of terrorism. Kagabi pa lang, Angela, sa Quezon City Police District, lahat ng police station ay nag-deploy ng mga pulis at police mobile para sa mga checkpoints sa mga pangunahing kalsada at sa mga incident-prone area sa lungsod. Nakipag-cooperate naman ang mga motorista sa oplansita ng mga pulis. Landito nga, Angela, ay nahuling walang helmet at expired ang rehistro at driver's license. Meron din walang dokumento ang sakyan. In-over naman ng mga pulis sa MMDA ang mga lumabag sa batas trapiko. Samantala, paiigtingin din nila ang pagkalap ng intelligence para masiguro ang seguridad ng Kalakhang, Maynila kontra sa mga bandido na maaaring magasi ng terorismo. Paalala muli ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga motorista, na walang dapat ikatakot at huwag magpanik sa panunumbalik ng kanilang checkpoints o oplansita at sisiguraduhin nilang susundin ang mga panuntunan sa checkpoints. Kung may mga reklamo sa mga pulis, Angela, ay maaari namang tumawag sa 911 o 888 at mag-text sa 2286 o bato at 944-2286. Break sa'yo, Angela. Reynante, hanggang kailan daw nila ilalagay itong mga checkpoint? Meron ba silang sinabing mga araw kung kailan nila ito ilalagay sa mga different or several checkpoints or choke points? Yes, Angela, sa panayam nga natin sa mga pulis sa kanilang pagpapatupad ng checkpoints ay araw-araw na nga nila itong gagawin itong checkpoint at gabi-gabi. Dahil ito ay utos na rin ni General Bato de la Rosa na magsagawa ng checkpoint at magbantay sa mga kalsada. At ito nga ang ginagawa ng checkpoint ay random checkpoint ito para lahat ng mga lugar sa Metro Manila ay may mga checkpoint na nakabantay sa mga lugar na sa Metro Manila particular, Angela. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Nagbanta ang Kamara na ipaaresto si Senator Laila de Lima kapag nabigoy itong sagutin ang show cause order na ilalabas ng House Committee on Justice hinggil sa pagkakadawit ng senadora sa umunay paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid prisons. Narito ang hatong na balita ni Grace Casin. Oras ay lalabas na ng House Committee on Justice ang show cause order laban kay Senator Laila de Lima. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng senadora na ipaliwanag ang kanyang panig sa isyu ng paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ngunit kapag binaliwala ni Senator de Lima ang show cause order, disinido si House Speaker Pantalon Alvarez na iparesto ang senadora. I'm not discounting also the possibility for the issuance of a warrant of arrest. The House Sergeant at Arms will serve the warrant to Senator de Lima. Naniniwala ang liderato ng Kamara na tinangkang pigilan ni de Lima ang kanilang investigasyon nang utusan nito ang dating aide na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa pagdinig. First time din ito nangyari na merong senator na nakialam sa proceedings ng House. Wala pang senador na gago na nag-advise doon sa witness ng House of Representatives para magtago. Sinabi naman ni House Majority Floor Leader Rudy Fariñas na maaari nilang ireklamo sa Senate Committee on Ethics ang senadora, sampahan ng kasong kriminal at patanggalan ng lisensya bilang abogado. Member of the bar siya, officer of the court yan, officer din sa amin. She should not advise a person to be a fugitive of justice or to go in hiding. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi naman
kikilalanin ni Senator Laila De Lima ang show cause order o warrant of arrest na ilalabas ng lower house laban sa kanya kaugnay na umano'y pagpigil kay Ronnie Dayan na humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Ipapaubaya na ni Senator Laila De Lima sa kanyang legal team ang show cause order o anumang arrest warrant na maaaring magmula sa lower house kaugnay na aligasyong obstruction of justice laban sa kanya. Ito'y matapos anya niyang sabihin sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit katulad ng hindi niya pagdalo sa pagdinig ng kamera, naninindigan siyang hindi rin niya kikilalanin ang anumang ilalabas na kautusan nito. In any case, kung ano man yung mga plano nila, whether it is show cause, whether it is arrest, whether it is ethics complaint, whether it is a case with the regular courts or a case with the Supreme Court, hihintayin ko na lang po yan, and I will refer that to my legal team, but certainly I will not face them. Certainly I will not honor that show cause. Nilinaw rin ng senador na hindi kautusan kundi payo lamang ang nais na ipahiwatig sa mensaheng ipinadala sa anak ni Dayan at hindi maituturing na obstruction of justice. Sa Lunes haharap sa Senado si Dayan ngunit wala umanong balak si De Lima na dumalo pa rito. Samantala, nakatakdang magpulong ang mga lider ng Senado at ng Kamara upang subukang ayusin ang issue sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, yun nga ang ina-invoke natin, interparliamentary o interchamber courtesy. But kung gusto naman nila, hindi naman sila pipigilan kung mag-file sila ng disbarment sa Supreme Court, mag-file sila ng obstruction of justice sa DOJ. Tiniyak naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na dadaan sa tamang proseso ang anumang ipapadalang kautusan sa kanila ng Kamara. Kung dumaan sa Office of the Senate President, it will be referred to the plenary in the reference of business. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naghain naman ng supplemental disbarment complaint ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Senator Laila De Lima. Bunga ito ng pag-amin ng dating driver at bodyguard ng senadora na si Ronnie Dayan sa naging relasyon nilang dalawa nang humarap ito sa pagdinig ng Kongreso. Sinampahan ng disbarment si De Lima dahil sa gross immorality kaugnay ng pakikipagrelasyon nito sa isang lalaking may asawa. Una na ring inamin ni De Lima na nagkaroon siya ng relasyon kay Dayan. Then Secretary De Lima was the Secretary of Justice at tinuloy pa yung kanyang relationship with a married person. Kaya nga that's why sa amin, immediately we want her to resign. Sa iba pang balita, agad tatanggalin sa serbisyo ang mahigit sa 170 pulis na nagpositibo sa confirmatory test ng PNP Crime Laboratory matapos ang isinagawang random drug testing simula noong Enero. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Sabay na alisin sa serbisyo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang 174 na pulis na kumpirmadong gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay General Bato, pipirmahan na niya ang dokumento na isinumite ng PNP Internal Affairs Service o IAS na nagre-rekomenda na i-dismiss sa serbisyo ang mga pulis na drug user. Tiniyak naman ni De La Rosa na dumaan sa due process ang gagawing pag-aalis sa serbisyo sa naturang mga pulis. That's according to the procedures. So, yun ang sinasabi sa batas namin pertaining to drugs. Talagang di-dismiss kagad namin yun. Binalaan din ni General Bato ang mga nasabing pulis na huwag nang tangkain pang bumalik sa serbisyo dahil haharangin niya ito. Sige kayo balik-balik dito sa serbisyo, sakit ang ulo lang binibigay niyo sa amin. Base sa listahan ng Internal Affairs Service, Chief Inspector o Major ang pinakamataas na ranggo habang non-uniform personnel o NUP naman ang pinakamababa na kumpirmadong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Isang lalaking hinihinalang drug pusher ang natagpuang patay sa isang abandonadong bahay sa JP Rizal Street sa Marikina City kagabi. Kinilala itong si Arthur Andres, 50 anyos.
Ayon sa kaanak ng biktima, dati nang nakulong si Andres matapos mahuli sa isang possession. Nagpipilit na anya itong magbagong buhay, ngunit nakasama pa rin ito sa drug watch list ng kanilang barangay. Sa inisyal na ulat ng Marikina Police, 3 tama ng bala sa ulo at katawan ang tinamo nito ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Mabilis namang tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Arestado naman ang isang babaeng hinihinalang drug courier matapos tangkaing ipuslit sa Ninoy Aquino International Airport ang hinihinalang cocaine na itinahi sa loob ng mga jacket at bag. May hataw na balita si Jericho Albano live. Jericho? Angela, hindi nga nakaligtas sa mga otoridad ang isang Russian national matapos mahulihan ng cocaine sa NAIA Terminal 3 kahapon. Kinilalang suspect na si Anastasia Novopashina, 32 anyos. Ayon kay Bureau of Customs Acting Spokesperson for Intelligence and Enforcement Neil Estrella, galing ito sa Brazil na dumaan muna sa Dubai bago dumating sa NAIA sakay ng Emirates flight. Sa unang tingin ay tila simpleng bagahe lang ang dala nito. Subalit nang dumaan na ito sa x-ray machine ng NAIA, doon na nadiskubre ang powder cocaine na nakasilid sa tela ng jacket at backpack ng suspect. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang timbang ng nadiskubreng illegal na droga. Maharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na kasalukuyang hawak na ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa possession at pagtransport ng illegal na droga. Ito na ang ika-6 na beses na nakahuli ng drug courier mula Brazil, ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nadakip umano ang suspect sa tulong na rin ng ibinigay na impormasyon ng United States Drug Enforcement Agency. Patuloy naman ang paghigpit ng mga otoridad sa mga paliparan upang hindi makalusot ang mga banyagang drug courier sa bansa. Yan muna ang ating nakalap na balita mula rito sa lungsod ng Pasay, Angela. Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano, live na nagulat mula sa Maynila. Samantala, para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Viralio. Hey Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Police detained scores of angry activists of the National Students' Union of India who staged a massive protest in New Delhi against the federal government's banknote ban. Student protesters say the government's demonetization move also affected their sector. Prime Minister Narendra Modi earlier this month announced abolition of 500 and 1,000 rupee notes that accounted for 86% of cash in circulation. It aims to bring billions of dollars worth of cash and unaccounted wealth into the mainstream economy, as well as dent the finances of Islamist militants who target India and are suspected of using fake 500 rupee notes to fund operations. The move has been largely criticized by the opposition, citing its poor implementation. Foreign skilled workers in Australia could face uncertainty as the government reviews its subclass 457 visa program. Carmi Anisito has the news. The Australian government has set to cut the long list of qualified skills that can be hired under Visa 457. Immigration Minister Peter Dutton said they are pushing the governing body for greater restrictions. The list consists of 650 occupations, are now under tight review, and considers a lot of factors. Aside from the plans of cutting the skills list, the government announced on November 19, 2016 that when a Visa 457 holder lost his job, the grace period of 90 days to look for a new job will also be cut to 60 days only. Para po sa akin, kumbaga hindi siya enough para kasi maraming mga pangyayari na dapat kumbaga sa isip na yung ganung time hindi enough para makapaghanap pa ng ibang trabaho, especially dun sa yung mga 457 na hindi naman ganun ka-demand yung trabaho, sila po mas lalo maapektuhan. There are more than 95,700 skilled migrants currently in Australia holding Visa 457 as of end of September this year. Furthermore, around 76,400 family members come dependent on them. Sana dapat kinakonsider din po ng Australia yung mga demand na sa bawat trabaho. Like yung iba, dito, ang in demand dito yung
yung mga carpenter, ganun po. Yun lang po, hindi po siya ina. The government says that they recognize the contributions of foreign workers to the country, but they need to reduce the competition for unemployed skilled locals and to shield the temporary visa holders from possible exploitations. Carmien Isito, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. New safe confinement is set to be unveiled today in northern Ukraine, which will prevent deadly radiation spewing from the Chernobyl nuclear disaster site for the next 100 years. The structure, described as a huge technological achievement, will prevent the release of contaminated material from the present shelter. It will also protect the structure from external impacts such as extreme weather. On April 26, 1986, a botched test at the Soviet nuclear plant sent clouds of smoldering nuclear material across the large swathes of Europe, forced over 50,000 people to evacuate, and poisoned the number of workers involved in its cleanup. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Yes, puntahan po natin ating makasama sa Radio La Verdad, 3:50 sa Huntahan with Attorney G. Bet at Joe Castigado. Yun! Kuya Jun! Good morning! Good morning! Angel, good morning. Morning sa inyong tatlo. Oo. Samantalin ko lang, babatiin ko lang si Friendly Nikki ng happy birthday. Nag-birthday! Kahapon siya nag-birthday, kaya lang sabi Ayaw niya niya, magpag-greet. kasi siyempre ito yung araw ni Kuya Daniel. Kaya kinakailangan siya ang ating tutukan. Kaya ngayon, kahit medyo late, babatiin ko lang sa television si Friendly Nikki. Hulaan nyo kung ilang taon na. 180 na siya. Magkano? Ano? 180 na. Magkano? Hindi ko binibenta. Ano, 180 180? na, 180. Hindi naman tindahan yun eh. 95 lang. 180. Lang? Nako, wala Okay, yan. Batang-bata yan kumpara sa akin. Batang-bata pa si Friendly Nikki. Toto yan kung kumpara sa akin. Hindi na siya 34, di ba? 34 sabi niya. Nung ano. Binatang binata yan si 34 daw siya pero ang hindi niya sinabi nang nagsimula ang gera, Second World War. Ay, Angel, Kuya Jun, akin lang uulitin yung aming pinag-usapan kanina initially ha. Medyo may maganda balita. I-set aside nyo na muna yung pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel. Medyo sabi po nitong ating pamahalaan, bababa yung interconnection charge. Ng mga telcos. Ng mga telcos. From Smart to Globe, from Globe to Smart, or yung other network. So, mula 7 pesos, baka ngayon maging 6 na piso. Sayang din yung piso na yan. Oo, sayang din. Marami din mararating ng piso. Ayun. Pero ang pinaka-importante dyan, there should be others who should be allowed to come in. Oo. Kasi yung dalawang malaking networks na yan, alam mo, kung ang 5 nga, pwede mag-usap eh. Ano pa kaya yung 2 lang? Correct. Tama, exactly. So it should be open up to competition. Lalo na yung sinasabi ni President Digong na he would even allow foreign telecommunications companies. Oo. So to come anyway, in. mabibisita yung ganyang area na yan kasi di ba merong bagong tayong department ang ating administrasyon. Ito yung Philippine Competition Department. Like that. Tama. So they will look into that. So, para naman magkaroon nga ng magandang competition between the mga companies. Yung trabaho niyan magiging simple lang, paaawayin ng lahat. Nung bago pa lang, wala pa silang sariling opisina eh. Yes. Sa kapag maganda ang competition, maganda rin ang quality ng serbisyo at produkto. Pag totoong competition, hindi pa taas eh. Hindi katulad dito, di ba, may competition yung mga nagtitinda ng gasolina, di ba? Pero sila, ang competition nila, magtataas ba tayo? Pag totoong competition, pababaan ng Tunay na competition, hindi cartel. Correct. Cartelized. So there should be provisions put in place that would penalize them kung makikita naman yan sa mga actions nila eh. Kung nag-uusap-usap sila and therefore parang cartels na sila, dapat may matinding penalty at saka pati kulong. Sige. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Maute Group, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na may koneksyon sa International Terrorist Group na Islamic State o ISIS. Posibleng suspension ng writ of habeas corpus kasunod ng bomb scare sa Maynila at pag-atake ng Maute Terror Group. Pinabulaanan ng Malacanang. Pagbubukas ng Phase 1 ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija ngayong araw, pangungunahan ng Pangulo. At
Proposed 2017 National Budget tatalakayin na sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa dyan, Kuya June at Angel. Maraming salamat, Atty. G, at mamaya uli. At yan po ang unang paghataw ng mga balitang araw po ng Martes, 29 ng Nobyembre 2016. La 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 la. La 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 la. Samantala, punta natin si Kuya June at si Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Atty. G. Sige, kalimutan mo na ako. Kasi naman hindi ka Magkalimutan na naisula. tayo. Aba, may paano kung magsabi ako lalo ng ang sabihin ko magandang balik sa iyo Kuya June at Monica. Ay yun pala, naandun pala si Monica sa kabila. So hindi mo pa rin alam na pag 5:45 ako. Sorry na, Angel. Sorry na, Angel. Nagalit eh. Move on ka na, uy. Tama na yan. Let's go na, move on na. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, 29 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Koneksyon ng Mauti Group sa International Terrorist Islamic State of Iraq and Syria o ISIS, kinumpirma ni Pangulong Duterte. Posibleng suspensyon ng writ of habeas corpus kasunod ng bomb scare sa Maynila at pag-atake ng Maute Terror Group pinabulaanan ng Malacanang. Pagbubukas ng Phase 1 ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, pangungunahan ng Pangulo ngayong araw. At proposed 2017 National Budget tatalakayin na sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ugnayan ng Maute Group sa International Terrorist na Islamic State of Iraq and Syria. Samantala, tinalakay naman ng Pangulo at ni former President at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang matinding suliranin ng bansa sa iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Wala nang detalyeng ibinigay si Pangulong Rodrigo Duterte ngunit kinumpirma nito na may ugnayan nga ang local terrorist group na Maute sa pinakamatinding teroristang grupo sa buong mundo ngayon, ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang inaugurasyon at ceremonial switch on ng 135 megawatts circulating fluidized bed combustion power plant kahapon. We are not good today because finally the intelligence community advised me that ISIS has vitally connected with the group in the Philippines called the Maute. There's a raging war now in Lanao. Kinubkob ng Maute Group ang isang bahagi ng munisipyo ng Butig, Lanao del Sur noong Biyernes at nagwagayway ng watawat ng ISIS. At hanggang kasalukuyan ay patuloy ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines laban sa grupo. Samantala, tinalakay din ni Pangulong Duterte ang matinding suliranin ng bansa sa iligal na droga sa mga nakipagpulong sa kanya kahapon sa Malacanang. Sa mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo at dating Chief Justice Reynato Puno. I'm not trying to scare you, but could I please have the dala-dala ko, pinakita ko kay Presidente Arroyo. Sabi ko, ma'am, we are in a bind. I really do not know how to surrender na ako. So sabi ko, hindi ko kaya to. Even assuming publicly that I can kill them, I will not have the time and resources to do it. This is the drug industry of the Philippines. Lahat yan pangalan. Inihambing din ng Pangulo ang kalagayan ng narcopolitics sa bansa sa stage 2 cancer.
but we were already a narco-politics state given the so many thousands of policemen, municipal mayors and mayors involved. Now the portals of the national government to the contamination of narco-politics was opened by, sadly, De Lima. Siya yung unang napunta doon sa Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinawi ng Malacanang ang pangamba sa posibleng suspensyon ng writ of habeas corpus kasunod ng mga terror threat. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, sa ngayon ay walang sapat na dahilan si Pangulong Duterte para gawin ito. Nalalaman din ng Pangulo ang kanyang limitasyon sa paggamit ng presidential powers. Sinagot naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang mga opposition lawmaker na nagsasabing gagawing dahilan ng Pangulo ang kasalukuyang military operations laban sa Maute Group at ang bomb scare sa Maynila upang suspendihin ang writ of habeas corpus. Ayon kay Abella, masyado lamang binibigyan ng mga ito ng kahulugan ang mga pangyayari. Una nang sinabi ng Pangulo na posibleng suspendihin ito ang naturang court order kung magpapatuloy ang state of lawlessness o kaguluhan, partikular na sa Mindanao. Samantala, bubuksan na ngayong araw ang Phase 1 ng Mega Drug Treatment and Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, San Nueva Ecija. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inaugurasyon sa 100,000 square kilometer facility. Sa ngayon ay kaya nitong tumanggap ng nasa 2,500 pasyente na sasailalim sa drug rehabilitation. Ngunit sa oras na matapos ang buong pasilidad, kaya nitong mag-accommodate ng nasa 10,000 drug dependents na nais magbagong buhay. Ang pagpapagawa sa Mega Drug Rehab Facility ay pinondohan ng isang Chinese real estate billionaire at philanthropist bilang tulong sa kampanya ng administrasyon laban sa illegal drugs. Plano ng pamahalaan na magtayo ng iba pang drug rehab facility sa Luzon, Visayas at Mindanao. Binawi ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa ang ilang aligasyon laban kay Albuera Police Chief Inspector Jovi Espinido. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Na ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang pangalan ni Albuera Leyte Police Chief Inspector Jovi Espinido sa pagtanggap ng umano'y drug money. Ayon kay Philippine National Police Chief Police Director General Ronald De La Rosa, personal niyang kinausap si Kerwin itong weekend at nagulat siya sa pag-amin nitong hindi kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya ang naturang police official. Malinis daw si Espinido, pag tinitiks daw niya, ang sagot sa kanya daw is puro mga biblical verses. Ang sasagot, ayaw daw kumagat sa drug money. Iginiit naman ni General Bato na nananatili ang kumpiyansa niya kay Espinido, subalit hinahayaan muna niyang matapos ang ginagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service. Kung action na pag ginawa sa kanya, dahil undergoing investigation, so hindi ko muna siya ni-restrict. Lalo na ngayon na binawi ni Kerwin yung pagkasabi niya na gano'n, na talaga daw matino, ayaw daw magpakurap na opisyal, kaya damor na naniniwala ko sa kanya. Sa ngayon ay si Espinido pa rin ang tumatayong hepe ng Albuera PNP, habang si Espinosa naman ay nananatili sa kustodiya ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil may inaayos pa umano ito sa kanyang affidavit. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ikinatuwa naman ni Albuera Leyte Police Chief Jovi Espinido ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nananatili ang kumpiyansa nito sa kanya. Ito ay matapos na linisin ang kanyang pangalan ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa sa operasyon ng iligal na droga sa probinsya. Muli ring iginiit ni Espinido na wala siyang pinoprotektahang mga politiko na sangkot sa illegal drugs sa lalawigan at sinabing sinusuportahan niya ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa talamak na illegal na droga at kriminalidad sa bansa. Narito po ang pahayag ng hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Jovi Espinido. Siyempre po, maraming salamat sa
paniniwala mo. Alam ko naman na tinatry mo lang ako, sir. I hope na ang Panginoon magdagdag pa rin ng wisdom, being chief of the PNP, na malutas yung mga obstacles or mga nandito ngayon sa PNP, no, na dumating na mga problema. Thank you, sir. Thank you. Tumanggi naman ang PNP Pampanga na pangalanan ang mga mayor at vice mayor sa lalawigan na kabilang sa narco-list. Paliwanag ng pulisya, hindi pa tapos ang kanilang isinasagawang validation sa mga personalidad na umanay sangkot sa illegal drug trade. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Tinumpirma ng Pampanga Provincial Police Office na kasalukuyan na nitong bineberipika ang listahan ng mga sangkot sa illegal drug trade sa lalawigan. Ayon sa bagong Provincial Director ng PNP Pampanga na si Police Senior Superintendent Joel Rentoy Consulta, ilang alkalde at vice-alkalde ang kasama sa narco-list. Ang naturang listahan ay mula sa PNP Regional Police Office ng Central Luzon. Maybe less than 5 siguro or more than 5. Hindi lang namin ma-determine kung ilan ang figures. Pero vice mayor po tsaka mayor. Accordingly, yun ang sa information. Bagamat una na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Marino Morales ng Mabalacat City, Pampanga, tumanggi naman ang PNP na magbanggit pa ng mga personalidad na kabilang sa ibinigay na listahan. Hindi pa natin pwedeng magbigay ng pangalan kasi baka later on hindi pala siya involved or somebody else ang involved. Yan ang kailangan naming isigurado. Mahirap mag-name names kung hindi naman pala talaga sila involved. Katulong ng PNP sa pagsasagawa ng validation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Department of the Interior and Local Government o DILG. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang panukalang pondo ng bansa para sa susunod na taon. Kaya naman ngayong araw ay isa sa ilalim na ito sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. May hataw na balita si Leslie Longbowen. Sa botong 20-0, naipasa na sa third reading kagabi sa Senado ang kanilang bersyon ng 2017 proposed national budget. Ngayong araw, handa na ito ikumpara sa bersyon naman ng Kamara sa gagawing Bicameral Conference Committee o BICAM ng Kongreso. Sa bersyon na ipinasa ng Senado, halos kalahati ng national budget ay mapupunta sa social services. Ang sektor ng edukasyon ang makakatanggap ng may pinakamalaking pondo na 546.62 billion pesos. Paghahatian ito ng Department of Education at attached agencies para sa pagpapagawa ng dagdag na classroom, sweldo ng mga guro at pambili ng gamit sa pagtuturo. Lahat din ng state universities and colleges o SUCs ay naisbigyan ng Senado ng karagdagang 50 million pesos para sa kanilang capital outlay. Sunod na ipinapanukalang mabigyan ng malaking budget ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mayroong 443.76 billion peso allotment. Makakatanggap naman ng 155.15 billion pesos ang Department of Health, kabilang narito ang idinagdag ng Senado na 3 billion pesos para sa PhilHealth coverage. Ayon kay Senador Loren Legarda, ang pagbibigay ng malaking pondo sa social services ay makakaambag ng malaki sa ikagaganda ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan din aniya ng pondong ibibigay sa DOH, makakapagpatayo ng karagdagang rehabilitation centers para sa mga drug dependents bilang sagot rin sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. 78.2 billion pesos naman ang nilaan ng Senado para sa mahigit 4 na milyong benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer Program o CCT ng pamahalaan. Dinagdagan naman ng Senado ang proposed budget para sa Philippine National Police na may 111.2 billion at ang Armed Forces of the Philippines na ipinapanukalang mabigyan ng 130.7 billion pesos. Sinisiguro naman ni Senador Legarda na mababawasan ng underspending ang bersyon ng Senado ng budget at sumusunod ito sa desisyon ng Korte Suprema pagdating sa savings. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Nanindigan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na kailangan ng komisyon ng Intelligence Fund kaya pinaalis nila ito sa 2017 budget ng poll body. Narito ang hatol na balita ni Victor Cosare. Isa si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa mga tutol na magkaroon ng confidential o intelligence fund ang Commission on Elections. Ayon sa opisyal, hindi kailangan ng poll body ang intel funds at posibleng maging daan lamang ito ng korupsyon. Wala po kayong pangangailangan kasi napakalaki po ng budget namin sa COMELEC. At lahat naman po ng mga ganyan mga activities, regular lang na budget, kaya naman po namin. 6 po kaming commissioners na ayaw noon. Kasi po mahirap talaga yung confidential fund eh. Mahirap po i-liquidate yan. Sa pagtalakay ng Kongreso sa budget ng poll body, lumabas na humihingi ang COMELEC ng 30 million pesos intelligence fund para sa 2017 budget nito. Pero ayon kay Guanzon, hindi natalakay ang paghingi ng naturang pondo sa on-bank kaya nagulat na lamang sila nang lumabas ito sa budget deliberation sa lower house. Hindi naman siya nag-disclose dyan eh. Basta nalaman na lang namin na our chair was asking for it sa mga congressmen. Sana po, dapat nga talaga may transparency yung budget na yan ng mga komisyon. Dapat dinadaan talaga yan sa NBank. Ayaw po namin yung mga secret fund. So, kasi ano naman po intelligence namin dyan? Tapos na-hack na nga yung website namin eh. Dapat doon pa kami nag-intelligence. Sa 30 milyong pisong hinihinging Intel Fund, 1 milyong piso lang ang pinayagan ng House of Representatives. Subalit sumulat na si Guanzon sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso para alisin ang Intel Fund sa 2017 budget ng COMELEC. Nasa Kongreso naman po yun, that is their job, that is their power po. Pero bakit yun po kami bibigyan ng ayaw namin? Giit pa ni Commissioner Rowena Guanzon, bukod sa yearly budget, mayroon pang bilyon-bilyong pisong savings ang COMELEC na maaari pa namang magamit ng komisyon, kaya hindi na kailangan ang Intelligence Fund. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinigil ng Kongreso ang pagre-renew ng prangkisa ng 2 telecommunication company sa bansa dahil sa hindi magandang serbisyo sa milyong-milyong subscribers. Narito ang hatol na balita ni Mon Hocson. Hindi bibigyan ng prangkisa ng Kongreso ang 2 malaking telecommunication company sa bansa hanggat hindi naayos ang kanilang serbisyo. Ayon sa House Committee on Metro Manila Development, hindi sulit ang ibinabayad ng mga consumer sa kalidad ng serbisyong nakukuha nila sa telcos. Huwag muna natin siguro silang bigyan ng mga franchise hanggat hindi ho nila naayos ang mga problema natin. Ang Smart ay mayroong 65 million subscribers at 12,000 na cell sites, habang mayroon namang 64 million subscribers ang Globe na may 7,000 cell site. Ngunit ayon sa National Telecommunication Commission, isang cell site sa bawat 1,000 subscriber ang service ratio, kaya lumalabas na kulang ito upang maserbisyohan ng tama ang milyon-milyong subscriber. Balanse o hindi? Hindi po sir, kaputan. Okay, Smart, balanse o hindi? Same with Globe, Your Honor. That's why we're continuously... Hindi balanse. Bukod sa cellular scope service, kinwestiyon rin ng mga mambabatas ang mga kinatawan ng kumpanyang Globe at Smart hinggil sa mabagal nilang internet service. Sa susunod na taon, mag-e-expire na ang 25 years na prangkisa ng Smart at Globe sa bansa. At kung hindi pa nila maayos ang problema, ay maaring hindi na sila makapag-renew. Noong nakaraang linggo, matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bubuksan niya sa foreign players ang telecom business sa Pilipinas. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pipilitin na ng Kongreso na maibigay sa Enero ang dagdag na 1,000 pensyon sa mga miyembro ng Social Security System o SSS. Ayon kay Senator Richard Gordon, ang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises na siyang nagsagawa ng pagdinig kahapon, target nilang maipasa na sa Kongreso ngayong Disyembre ang panukalang dagdag pensyon. Hindi tulad ng naunang panukala na 2,000 pisong dagdag, 1,000 piso lamang muna maaaring maipasa dahil manganganib ang pondo ng ahensya kung maibibigay ito ng buo. Narito ang pahayag ni Senator Richard Gordon. Kanilang reserves mako-compromise
ayaw naman nating malugi yun, tapos wala, nagbigay tayo ng pansamantalang kaligayahan, tapos only to find out later on, hindi na makakayanan. Sa ngayon, tatagal ang pondo ng SSS hanggang 2042. Ngunit, posible itong mabawasan ng at tatagal lamang ng taong 2032 dahil sa 1,000 piso na dagdag pensyon. Ayon kay Senador Gordon, pinag-aaralan na kung ano at paano masisiguradong tataas ang pondo ng SSS para maging sustainable ang dagdag pensyon. Isa na namang pamamaril ang naitala sa Quezon City kagabi. Ang biktima, isang lalaki na dating jeepney driver. May hatol na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, Jun, nagkalat pa sa Deer Street, Barangay Don Fabian sa Quezon City ang mga basyo ng bala ng baril na hindi bababa sa 10. Matapos itong pagbabarilin ng hindi pa kilalang suspect mag-aalauna kagabi. Tumangging humarap sa kamera ang kaanak ng biktima, subalit ayon sa kanyang salaysay, bumibili lang ng hamburger ang biktima ng tambangan ito nang hindi pa kilalang suspect. Sinubukan pang tumakbo ng biktima sa iskinita, subalit hindi na ito nakaabot sa loob ng kanyang bahay nang sundan at dooy pagbabarilin pa rin ng suspect. Palaisipan din sa mga kaanak ang motibo ng pamamaslang dahil wala umano itong kaaway. Ayon naman sa opisyal ng barangay, nag-voluntary surrender ang biktima noon sa kanila, ngunit hindi sila sigurado kung bumalik ba ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng otoridad kung may kinalaman nga ba sa droga ang motibo ng pamamaslang. Yan ang latest, balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito muli ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning again, Monica. Hi again, Angel. Here are the news from different parts of the world. United Nations says the World Food Program has run out of aid to distribute in eastern Aleppo. With freezing winter conditions setting in, about 275 people are trapped in East Aleppo, where the last UN food rations were distributed on November 13. Thousands of residents of the rebel-held area have fled shifting front lines after a rapid advance by the Syrian army and allied forces that rebels feared could split their most important urban stronghold in two. Ugandan authorities have ordered the closure of a chain of for-profit international schools backed by Microsoft founder Bill Gates and Facebook's Mark Zuckerberg over concerns about poor sanitation and curriculum. A Ugandan High Court judge ruled last week that Bridge International Schools was not licensed properly, provided unsanitary spaces, and relied on unqualified teachers. The said allegations were, however, denied by students, parents, and representatives of the school. The low-cost education provider has more than 60 campuses across Uganda with 12,000 students. It is allowed to remain open until December 8 to allow students to sit for exams and finish third term after it obtained a court order. In other news, dozens of colorful handmade aircraft got wet at Hong Kong's iconic harbor. Ferdi Petalio has the news. Dozens of colorful handmade aircrafts attempted to fly off Hong Kong's old airport runway before plummeting into the iconic Victoria Harbour on Sunday. The majority of the 41 funky and wonderful aircrafts in the shapes of cartoon characters, foods and animals plunged straight into the water without flying more than a meter. Hong Kong's third Red Bull flag tag event drew a few hundreds of spectators. Members of the audience waved flags and cheered on the teams. I think there's culturally, Chinese always have this problem to express their fun part of things. So I think these events actually help. I think Hong Kong culturally to help express them and do something crazy and wild, and it's okay to feel out of their own comfort zone a little bit. Team Blank Space won the event flying through the air in a machine shaped like a green alien spaceship. I'm so appreciated because we work as a team and then we help each other. We have some argument and misunderstood each other sometimes.
times, but we fix it, and then we feel we are more improve our relationship, technique, everything. It make me stronger and it make us stronger. Hong Kong became the first city in Asia to host Red Bull Flag Tag Flight Day in Germany in 2010. The Red Bull Flag Tag contest started in Vienna in 1992 and has been held more than 44 countries including the United States, Germany, and Australia. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. And those are the news from around the world at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, mag-log on lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Terminal fee nakasama sa binabayarang airline ticket ng mga overseas Filipino workers tuluyan nang aalisin sa susunod na taon. Secretary Gina Lopez muling itinalagang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paglalagay ng supply ng kuryente at tubig sa mga pabahay sa bansa, kabilang sa prioridad ng National Housing Authority, mga contractor, developer at maging tauhan ng ahensya na magiging dahilan ng pagkaantala ng housing project, binalaan. At mahigit 400 Bulakenyo sa bayan ng San Rafael na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at members Church of God International. At yan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes, 29 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po. Good morning. La 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 la. Puntahan na natin sina June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Beth at Tito Jocas. Magandang umagang muli sa ating masambahay. Araw na po ng Martes, November 29, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At tayo po ngayon ay live sa ating pong Facebook account at sa ating pong untvweb.com via live streaming, maging po sa pamamagitan ng ating mobile application na UNTV mobile app. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Terminal fee nakasama sa binabayarang airline ticket ng mga overseas Filipino workers tuluyan ng aalisin sa susunod na taon. Secretary Gina Lopez muling itinalagang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paglalagay ng supply ng kuryente at tubig sa mga pabahay sa bansa kabilang sa prioridad ng National Housing Authority, mga contractor, developer at maging mga tauhan ng ahensya na magiging dahilan ng pagkaantala ng housing project, binalaan. At mahigit 400 Bulakenyo sa bayan ng San Rafael na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, target ng Manila International Airport Authority na tuluyan ng may alis ang terminal fee sa airline ticket ng mga overseas Filipino worker sa unang quarter ng taong 2017. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. 550 pesos na International Passenger Service Charge o Terminal Fee ang ibinabayad sa Ninoy Aquino International Airport para sa international flights. Ito ay kalakip na sa airline ticket na binibili sa airline ticket offices o maging sa online. Magugunit ang Pebrero ng nakaraang taon nang ipatupad ng MIAA ang terminal fee integration sa airfares na tinutulan ng iba't ibang sektor dahil labag ito sa karapatan ng mga overseas Filipino worker alinsunod sa Amended Migrant Workers Act of 1995. Ngunit tiniyak naman ng MIAA na maaaring i-refund ng mga OFW ang kanilang ibinayad na terminal fee.
Gayunpaman, inirereklamo ito ng marami dahil naging abala sa kanila ang pagpoproseso sa refund. Kaya naman sa susunod na taon, target ng bagong pamunuan ng MIAA na tuluyan na itong maialis sa airline ticket ng mga OFW. Katunayan ay nakipagpulong na ito sa mga international airline at tinatapos na lamang ang technical details. Meron naman kami positive development at sana by first quarter kasi kailangan pa ayusin yung mga programs nila sa computer para ma-implement ho yun. At hindi lang airlines, pati yung mga travel agents, din ang ginagawa namin. Nilinaw naman ni MIAA General Manager Edmond Rial na ang apektado na lamang sa ngayon ng terminal fee integration ay ang mga OFW na bumibili ng ticket sa abroad at hindi nakasama ang mga OFW na nagmumula sa bansa. Exempted sila kasi at the point of sale dito, mapapakita na nila yung exemptions nila. Samantala, ikinatuwa naman ito ni ACT OFW Party List Representative John Bertiz. Ayon sa mambabatas, nagkaroon din ng kasagutan ang matagal na nilang ipinaglalaban na karapatan na nakasaad sa batas. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling itinalagang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ni Pangulong Rodrigo Duterte si Secretary Gina Lopez. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtitiwala kay Gina Lopez, kaya ni-reappoint niya ito bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay matapos na hindi aprubahan ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga dito bilang DENR Secretary noong Oktubre. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang pangunahan nito ang paglunsad sa 135 megawatt conception power plant sa Malacanang kahapon. Environment si Gina. By the way, I reappointed her. Na-bypass siya. But I like her and she's okay. Very strict. I like that. She's not corrupt. I like that. And she cannot be corrupted. I also like that. Samantala, muli ring iginiit ni Pangulong Duterte ang kanyang stand sa usapin ng Paris Agreement on Climate Change. Bagaman una na nitong sinabi na lalagda na siya sa naturang kasunduan matapos ang ayunan ng kanyang gabinete, sinabi nitong dapat tiyaking magiging maayos ang pagpapatupad nito. I just hope that the nations controlling the interest there, including the money that they will contribute to the common fund, of which I think we are not qualified to be in there, ayusin lang nila because pag hindi, mag-withdraw ako. I'll be the first one. Ayaw ninyo. Sa huli, nagbilin din si Pangulong Duterte sa nagpapatakbo ng bagong bukas na power plant na sumunod sa regulasyong ipinatutupad ng pamahalaan. Do not worry about pollution. It's always be there. It is up to our mankind to innovate and come up with something else, a good gadget that would compensate for all of these things, because we cannot, for the life of me, we cannot abandon the sources of energy. Sun, wind, karamihan ng walang hangin sa Pilipinas, nasa politiko lahat. So ulo na lang. Wala, we've not enough. The cheapest way is really to have coal. Just be careful that in its operation of the enterprise, we do not get so much in trouble also with the regulators. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kabilang sa mga prioridad ngayon ng National Housing Authority ang paglalagay ng maayos at sapat na supply ng kuryente at tubig sa mga pabahay sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Aminado ang National Housing Authority o NHA na mahaba ang proseso sa pagtatayo ng mga pabahay sa bansa. Maraming dokumento ang kailangang makumpleto tulad na lamang ng locational clearance, development permit, building permit at occupancy permit. Ayon kay NHA General Manager Marcelino Escalada Jr.,
Kabilang ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang isang housing project. Isa rin sa pangunahing problema sa proyekto ay ang supply ng kuryente at tubig sa oras na matapos ang konstruksyon. Tulad na lamang sa mga permanent shelter sa Zamboanga City na ipinagkaloob sa mga biktima ng Zamboanga Siege. Ang ilan sa mga ito ay wala pa ring tubig at kuryente kahit na mahigit isang taon na silang nakalipat. Kaya naman ang mga ito ang kabilang sa prioridad ngayon ng NHA. As of the moment, I am revising the TOR, the term of reference of the National Housing Authority in the remaining projects of the authority to include among others at least the minimum power utilization as well as water. Kasi mahirap talaga lisod gyud magpuyo sa usa ka balay nga walay suga ug walay tubig. Samantala, nagbabala naman ang NHA sa mga developer o kontraktor at maging sa kanilang mga tauhan na posibleng maging dahilan ng pagkaantala ng anumang housing project. Bumuo na ng 2 special task force ang ahensya para rito. And I told even our personnel from NHA and the developers themselves to more or less behave according to the standards. And if indeed there are reasons to file actions against them, against our employees for allowing it, I will necessarily file the complaint against them. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang kahabaan ng EDSA, partikular po dito sa may North Avenue, sa may PhilAm. Sa mga oras na ito, nakikita po ninyo sa inyong TV screen sa wala pa po magiging problema sa parehas na lanes, southbound and northbound, light pa po ang sitwasyon ng traffic. Ngunit silipin na rin po natin ang kahabaan ng buong EDSA. Sa southbound po, yung mga manggagaling ng Balintawak hanggang sa may Quezon Avenue, asahan na wala pang magiging problema sa mga oras na ito. Ngunit pagdating nyo po sa may Nia Road, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Buendia ay magbaon na po kayo na mahaba-habang pasensya dahil magiging mabagal na po ang takbo ng mga sasakyan. Moderate to heavy na po ang sitwasyon ng traffic. Samantala paglagpas nyo dyan mula Ayala Avenue hanggang sa may Mall of Asia sa may Pasay ay wala na po magiging problema dahil magiging light na po muli ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga dadaan naman po dito sa may northbound lane mula po sa may Mall of Asia hanggang sa may Rojas Boulevard ay wala po magiging problema. Ngunit pagdating ng FB Harrison hanggang sa may Arnai sa Pasay Road ay bahagyang magiging mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Ngunit paglagpas nyo po dyan mula Ayala Avenue, tuloy-tuloy na po hanggang sa may Balintawak ay magiging mabilis na, light to moderate na po ang sitwasyon ng traffic. Silipin naman po natin ang kahabaan ng Recto Avenue dyan po sa may lungsod ng Maynila. Sa mga papunta po sa Divisoria, ito po yung nakikita ninyo sa left side ng inyong mga TV screens. Wala pa rin po magiging problema dahil light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman sa Ligarda ay parehasin po ang magiging sitwasyon. Wala pa pong problema sa mga oras na ito. Sa lungsod pa rin po ng Maynila, dito po sa may Jose Abad Santos Avenue, sa mga papunta po ng Juan Luna Street, asahan po na medyo magkakaroon po ng kaunting build-up, no? Unti-unti na pong bumabagal, moderate na po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman po sa Monumento, ay parehas din po ang magiging sitwasyon. Unti-unti na pong dumarami ang mga sasakyan, moderate po ang sitwasyon ng trapiko. At yan muna ang pinakahuling update para sa ating traffic. Samantala, mula sa kalsada ay sa UNTV Weather Center naman po tayo. Oh, Kuya Ray, good morning. Morning, June. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Paabak. Oy, yung bang bagyo naririto pa rin sa loob ng ating bansa? Wala na, June. Kagabi, lumabas ito ng Philippine Air Responsibility pero isang low pressure area na lamang, June. Hindi na ito isang bagyo at nasa labas na ito ng PAR, June. Pero nagdudulot pa ba ito ng pag-ulan sa mga dinaanan nito dati?
Sa ngayon, wala na Jun, pero meron tayong tinatawag na tail end of a cold front. Yung makikita natin yung ginagawa nitong Windy TV at yung Pag-asa. Yung amihan, present tayo ngayon, at yung easterlies, ang pinakagitna nito, ito yung tinatawag natin na tail end of a cold front kung saan yung area na nagkakaroon ng pagsasalubong itong amihan at easterlies. At ito'y tumatama dito sa may area ng Northern Luzon, Eastern section. Kung titingnan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, yung Himawari 8, ito yung ulap na yan. Ito ngayon yung nakaka-apekto dito sa may area ng Northern Luzon, kaya tayo nagkakaroon ng mga pag-ulan. At dahil nga din sa amihan, may gale warning ngayon ng Pag-asa June doon sa mga maglalayag. Dito sa may northern at western seaboard ng Luzon, mataas po ang mga pag-alon, delikado na pumalaot, lalo na yung mga saking pangisda at maliit na saking panlagat, mga 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon sa area na yan, kaya delikado na pumalaot dyan, June. Tay, pagka ba merong cold front tsaka yung merong amihan, bumababa ba lalo yung temperature o nababawasan yung persa ng amihan? Medyo, kung present yung amihan, June, ay medyo bumababa yung temperature natin dahil ayon nga sa Pag-asa kahapon na sa may area ng Basco, Batanes, nakapagtala tayo dyan ng 17 degrees Celsius, sa Baguio naman ay 15. So sa mga area na lalo na yung mountainous area ay medyo bumababa yung ating temperature. Pero doon sa may sugpungan medyo maalinsangan dahil mataas ang humidity doon sa area na yon, June. Kaya pala minsan kanina hindi masyadong malamig, Monica eh. Hindi nga. Kasi Alinsangan. oo, kasi nung nagpainit ako ng tubig, pag wala kang water heater na automatic, mag-iinit ka. Oo. Pag kinulang ka, di ba? Oh. Pag kinapos ka ng tubig, so wala kang choice Tuyo. kundi pag malamig uli. Akala ko malamig, siyempre maghahanda kang ganun. Hindi masyadong malamig, Ray eh. Oo, hindi masyado kasi hindi pa bumababa yung talagang pinakamalaking o yung pinakamalamig na sa ngayon nga kung titingnan natin yung satellite imagery, yung area ng globo natin hindi masyadong marami pa yung snow natin. So, hintayin pa natin yung peak ng snow at pag bumaba yan dito sa Pilipinas, doon natin yung mga month yan ng January and February, June, doon natin mas mararamdaman yung malamig. Ibig sabihin yung nagagaling pala sa Siberia, hindi pa ganun kalamig. Hindi pa. Nagkakaroon nga ng problema ngayon, June, dahil meron tayong global warming na sinasabi nga ng NASA na yung 2016, ito yung pinaka so far mainit yung ating temperature na itala natin mataas, within doon sa top 20 kasama itong 2016 at kini-consider nga ito na pinakamainit at nagkakaroon nga ng natutunaw yung mga glacier diyan sa may area ng sa may northern hemisphere. Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga pong eastern section ng Northern Luzon, apektado po nitong tinatawag natin na tail end of a cold front. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley at Aurora makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan, kasama na po ang lalawigan ng Quezon. Ang area ng Ilocos, yung rehiyon po ng Ilocos at Cordillera makakaranas ng mahinang mga pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po tayo ng fair weather pero may mga chance na magkakaroon po ng thunderstorms o yung biglaang mga pagulan. Sa Esgarden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Gayon din sa Puerto Princesa, sa Tuigaraw 30 at sa Baguio po, Sloa 16 degrees Celsius. Ang Visayas area makakaranas po ng fair weather pero may mga chance din na yung Samar at Leyte area magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City naman, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Metro Cebu 32 at 31 sa may area po ng Tacloban City. At ang area naman po ng Mindanao, makakaranas po dyan ng magandang lagay ng panahon pero yung Caraga region, may mga chance po na magkakaroon dyan ng thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, hanggang 32 degrees Celsius ang posibleng makita ng maximum temperature ngayong araw. 33 sa Metro Davao, gayon din po sa Zamboanga City. Alayin po natin lagay ng panahon sa mga karating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea. -3 ang posible pong makita ng pinakamababang temperatura dyan. Meron pong mga pagulan at thunderstorms na maaari naman pong maranasan. Sa Tokyo, Japan, ang as low as 7 degrees Celsius, partly cloudy po. Maganda po lagay ng panahon dyan. Sa Taipei, Taiwan, hanggang 23 with light rains. Sa Beijing, China, -4 ang posible pong ibagsak ng temperatura. Meron lang pong mahinang mga pagulan at sa Hong Kong hanggang 18 degrees Celsius. Sa Vietnam naman po, mga 24 sa Hanoi at sa Ho Chi Minh hanggang 34 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman hanggang 33 degrees Celsius at halos ganun din po magilagay ng panahon sa may area
ng Singapore. While sa Jakarta, Indonesia, maulap po dyan at meron pong mga pag-ulan na mararanasan. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:04 a.m. Atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Kung wala naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo. Samantala, ang mga balita naman po sa iba't ibang panig ng bansa ang ihatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City sa ating pong Balitang From D. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag June, maayong buntag kang Kuya Daniel o ganiya ang uban pang mga panghitabo nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Usa ka testimonial parade ang gihimo sa mga kadete sa Philippine Military Academy alang sa 7 ka mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police. Isa kanila si PNP Deputy Chief for Operations, Police Director Benjamin Magalong nga mao'y nanguna sa investigasyon sa Mama Sapano Massacre. Si Magalong usab ang kanhing nangulo sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ug siya moretiro na sa serbisyo karong petsa 5 sa Disyembre. Kauban usab sa gitagaag pagtahod sa maong seremonya ang mga kaubanan ni Magalong sa PMA Class of 1982 nga sila Director Wilfredo Franco, Director Noel Lazarus Vargas ug Director Victor Diona. Lakip usab si Brigadier General Aaron Petalvero gikan sa PMA Class of 1984, PMA Class of 1985 alumni Commodore Elson Aguilar ug si Brigadier General Maximo Ballesteros. Giauhag sa grupo sa mga IT professionals sa Negros Occidental ang mga estudyante nga pilion ang kurso nga adunay kalabutan sa Information Technology tungod kay dako ang panginahanglanon niini pag-abot sa tuig 2022. Si Lalaine Moreno alang sa detalye. Isa ang information technology sa mga in-demand nga obra subong tungod sa padayon nga pagsanyog sang teknolohiya. Sa idalam sang Philippine IT Business Process Management Roadmap 2022, 70,000 ka IT jobs ang pagabuksan sa Negros Occidental sa tuig 2022. Gani padayon nga ginainganyo sang grupo sa mga IT professionals sa Negros ang mga estudyante nga magkuha sang kurso nga may kaangtanan sa information technology tungod kinahanglan sang madamo nga empleyado. Our target here is really the senior high school gov and the IT students because we want to encourage young people to go into IT. Suno kay sige wala labot sa business process outsourcing nagakinahanglan man ang IT sectors sa mga techpreneurs kag online tutorials. In demand man ang mga game developer, animation, application development, software development kag healthcare information management outsourcing. Upscale our IT services because we are already very well established in the voice industry. We are a center of excellence for BPO and call centers. Tutukan man sang grupo ang pagtudlo sa mga subjects nga may kahilabtanan sa information technology sa mga K-12 students agud matagaan sang kahigayunan ang pila ka mga estudyante nga makaobra pagkatapos sang senior high school. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Tagaan pa og dugang pagtagad sa lokal nga kagamhanan sa Laguna ang organic farming sa probinsya aron mapauswag ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Ang balita gikan kang Sherwin Kulubong. Iba't ibang organic product ang ibinida sa 3rd Organic Agriculture Congress sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang dito ang mga sari-saring mga gulay, prutas at mga produkto na hindi ginamitan ng anumang kemikal. Tulad na lamang ng buli ng sibuyas ni Aling May Domingo na ginawa niyang atsara na bukod sa masustansya umano ay malaki pa ang benepisyo sa kalusugan ng kakain nito. Ito'y kakaibang sibuyas na ito'y ginagawa dun sa aming lugar. May mga tanim kami nito. At ang kabutihan nga daw na nakukuha dito, yun ay nakakapagbigay yung nakaka-lesser ng high blood cholesterol. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna na mas paigtingin pa nila ang pagpaparami ng mga magsasaka na magtatanim ng organic upang mapaangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka sa probinsya. Nakikipagtayo po ang probinsya ng Laguna
sa organic o sa farm school ng ating pong senadora, kung saan magpapadala tayo doon ng mga tiga Laguna na mag-aaral, kung saan yung matututunan nila doon nila dadalhin sa Laguna at magagawa na tayo ng sariling farm school. Hinikayat din ni Senator Cynthia Villar ang mga magsasaka sa bansa na gawing organic ang pag-aagrikultura. Meron tayo sa Department of Agriculture na tinatawag na National Organic Program na dapat by 2016, 5% of all our farms are organic farms. We have a long way to go kaysa double time tayo na convincing our farmers. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel. Thank you, Monica. Thousands protest against Brazilian President Michel Temer in a proposed constitutional amendment that would limit public spending to not exceed the inflation rate over the next 20 years. Leo Santos will give us the details. Milhares foram às ruas de São Paulo no domingo para protestarem contra a proposta de emenda constitucional que estabeleceria capital usado no gasto público pelos próximos 20 anos. Demonstradores também cantavam um grito de guerra contra o presidente Michel Temer ao marcharem pela Avenida Paulista, no centro de São Paulo. A proposta, que passou pela Câmara dos Deputados, fixaria o gasto público no valor da taxa de inflação pelo período de 20 anos, com a possibilidade de um recálculo da taxa de base após 10 anos. Demonstrou que não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República, que já era ilegítimo por conta do golpe, e as denúncias que tem demonstrado colocam o governo na berlinda. Nós não vamos admitir a aprovação dessas medidas que atacam o serviço público e os direitos dos trabalhadores. O estabelecimento político brasileiro está sob o fogo da alastrada investigação de corrupção sobre a empresa controlada pelo Estado, a Petrobras, que ameaça comprometer mais de 100 políticos por receber propina. Temer, que substituiu a esquerdista Dilma Rousseff quando foi tirada pelo impeachment este ano e prometeu limpar o governo, perdeu nesta sexta-feira um quarto ministro de gabinete acusado de corrupção. Léo Santos, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. At least 9 people are injured after a suspect drives into people at Ohio State University and then cuts victims with a butcher knife. Ohio State University Police Chief Craig Stone says the male driver jumped the curb to strike his first victims, exited the vehicle armed with a butcher knife and cut more people. A campus police officer who arrived at the scene shot and killed the suspect less than a minute after the attack began. In other news, a severe strain of H5N8 bird flu that has hit several countries in Europe is detected in 20 wild dogs in northern France. Surveillance in the area has been increased. The country, which has the largest poultry flock in the EU, is still recovering from a severe bird flu epidemic in its southwestern part earlier this year. It led to a total halting of duck and geese output in the region and import restrictions from trading partners. French Agriculture Ministry stressed the latest outbreak did not affect domestic farms. Outbreaks in neighboring countries, including the Netherlands, Switzerland, and Germany, had prompted the ministry to impose additional precautions at farms and restricted hunting earlier this month. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-arangkada ng ating mga public service sa EDSA sa pamamagitan po ng ating libreng sakay sa bus. Melvin, kumusta dyan? Melvin! Volume mo, volume. Yes!
Yes, June, good morning sa iyo dyan at good morning siyempre sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, tayo ngayon ay nandito na sa may kahabaan ng Ayala Avenue na kung saan tayo ay nakapaglingkod na sa total of 204 na mga pasahero mula pa yan kanina sa Monumento area going to Baclaran Coastal, Baclaran hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon sa may Ayala, sa may loading area ng Ayala Avenue. Kakalagpas lang namin ng Rufino na kung saan tayo ay patawid naman ngayon ng Makati Avenue na pala tayo. Makati Ave na ang ating tinatawid ngayon. At tayo ay palabas na ng EDSA June na kung saan tayo ay going northbound. Pabalik na tayo uli ng Monumento area na kung saan tayo ay patuloy na nagsasakay ng mga pasaherong ililibre po natin sa kanilang mga pagbiyahe sa umaga pong ito. Kanina ay nakapag-serve din tayo ng mainit na pandesal at mainit na kape sa ating mga pasahero at syempre lagi nandiyan yung ating free wifi para sa mga pasahero nating kahit na nasa biyahe, nasa traffic ay gusto pa rin makapag-enjoy, makapag-surf sa kanilang mga paborito mga social media sites sa pamamagitan ng ating free wifi dito sa ating libreng sakay bus. Ang password, libreng sakay. Ayan, makita natin, libreng sakay ang password, walang hiwaga. Yan. At syempre, lagi pong pinag-aanyayapan natin sa mga kabayan natin gusto maka-avail ng Bible, ay meron po tayong pwedeng may pagkaloob na Bible naman dito sa ating libreng sakay bus. At yung mga hindi na po inaabot ng ating libreng Biblia, kinukuha na lang po natin yung kanilang contact numbers at addresses para maipadala po natin sa kanilang mga bahay ang mga request po nilang Bible. Siyempre, ito hatid sa atin ng programang Good Morning Kuya June ni Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Ayan, sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update, June, mula dito sa Libreng Sakay. Balik sa inyo dyan sa studio. Melvin, pinagkape mo ba yung katabi mo? Kung pinagkape mo ba yung katabi mo, Melvin? Actually, tawag na ito, kanina sila yung mga naunang napaglingkuran natin ng kapeng mainit. Actually, meron pa tayo dito, John, na pwede nating may alok, may serve sa ating mga pasaherong sakay dito sa ating libreng sakay bus. Sufficiente pala sa buong biyahe, Melvin, ha? Very good. Sige, Melvin, maraming salamat. Si Melvin Arbo po nag-uulat dyan sa ating pong libreng sakay mula dyan sa Makati Avenue. Mahigit 400 Bulakenyo naman ang natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa bulubunduking lugar ng Barangay Tukod sa San Rafael, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa pangunahing natutulungan ay ang ating mga lolo at lola sa Barangay Tukod Subdivision sa bayan ng San Rafael sa Bulacan. Isa ang 72 anyos na si Lola Cerila sa mga napaglingkuran. Ayon sa kanya, 12 taon na siyang walang salamin kung kaya madalas na nadadapa. Kaya naman, bukod sa pagpapakonsulta sa doktor, laking tuwa rin niya nang mabigyan ng libreng salamin sa mata sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Pasalamat ako. Nagkaroon ng libreng gamutan dito. Napakaginhawang tulong sa amin. Kaya na libre, ala kaming pambayad. Hindi mainit kami nakalibre. Wala kaming hanap buhay. Samantala, si Aling Hani naman na 5 buwan nang iniinda ang masakit ng ngipin dahil sa walang pambayad sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan ang medical mission, agad siyang nagtungo upang makapagpabunot ng ngipin ng libre. Tatlo nga po sana yung kaso, yung isa, hindi po pala pwede na isama yung isa. Kaya po, dalawa lang pwede po sa ano. Kaya po, nagpapasalamat po sa medical mission kasi nagkaroon po sa amin ng sa barangay namin na medical mission na to. Kaya maraming salamat. Sa
kabuuan, umabot sa 431 ang natulungan sa medical mission, kabilang na ang general medicine, pedya, libreng salamin, libreng bunot ng ngipin, ECG, CBG, CBC, urinalysis, haircut para sa mga kalalakihan at libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat si Mang Rogelio na siyang humiling ng medical mission dahil sinadya ito ng grupo kahit na mahigit 3 oras ang layo ng bulubunduking lugar. Kahit po malayo, pinuntahan kami rito. Bundok nga po ito, almost 50 kilometers mula sa Apalit. Napuntahan pa rin po yung aming lugar. Samantala, natuwa naman ang mga volunteer doctor mula sa Bulacan Medical Society at Philippine Academy of Family Physician na nakabahagi sila sa mabuting adhikain ni Kuya Daniel Rason na makatulong sa kapwa. Malaking tulong ang medical mission, lalo na doon sa mga may kakulangan sa pambili ng gamot. Karamihan ng mga bata na natingnan ko, puro may inuubo at sinisipon. Kuya Daniel, doon sa mga sponsors namin, partner namin na UNTV, na nakasama ko na siya doon sa Kalumpit nung kami binabaha. Salamat po sa inyo. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Isang batang babae ang unang nakapasok sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6 Finals matapos tanghaling Song of the Month ng kanyang komposisyon na Gabundok Man. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Napili ng mga huradong sina Jimmy Antiporda, Jackie Magno at Dr. Musiko Mondel Rosario ang obra ng isang batang kompositor bilang unang finalist ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Nagustuhan nila ang modernong tunog ng awiting Gabundok Man na akma sa estilo ng mga awit na si Myrus. Gagamitin ko pa po yung binigay na talent ni Lord para po kung 20 yung last time po, season 5, nanalo po yung bata. Pagka 2017, ako po sana. It happened to me 2 years ago. Nung kay Kuya Genie naman yung entry, tapos siya yung first na grand finalist. And 2016, this is for 2017 na. 2017 tapos first na grand finalist. So, nakakatuwa lang po. Naungusan ng Gabundok Man ang mga awiting May Pag-asa Pa Kaibigan na sinulat ni Jezreel De Oca sa pag-awit ni Mavi Lozano at Lapis at Papel na likha ni John Hipol na inawit naman ni Charlie Fry. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Ang bilis ng panahon, meron na agad. Una kaagad pala yun, ano? Oo, unang magagaling din yung mga tinalo nun, ha? Yung Lapis at Papel, tsaka yung isa pa. Nakalimutan ko yung title isa. Kasi napanood ko kasi yun, eh. Magaling din yun, no? Kaya batang-bata yun, ha? Ikaw, kailan ka? Kanina kumakanta ka, di ba? Muntik na nga mapit. Yung nakasalaming kang ganun, tapos nagmamadali. Ano yung kinakanta mo? Ano nga? Alalalalala. Sige na. Pero nakakatuwa kasi na-inspire nung last season yung mga kabataan niya, Yes. 'di ba? Na kahit bata may pag-asa kang manalo, 'di ba? Kaya good luck po sa mga susunod pang buwan sa mga sasali diyan. Yan. Ayun yun yata yung title nung isa pa. May Pag-asa Pa Kaibigan. May Pag-asa Pa Kaibigan. Gagaling yan, kanta na yan. Pero alam mo sa ASAP, ang maganda niya sa ASAP, ganito yan. Halimbawa, kahit na natalo ka sa monthly finals, pagka magaling talaga yung pyesa mo, pwede kang ipasok uli sa producer speak. Sabihin, maglaban-laban uli yun. Parang merong, tawag ito, may tawag doon eh. Meron ganun. Alam ko gusto mo sabihin na term. Nakalimutan na. Okay, sabihin, binibigyan pa sila ng pag-asa na makasali uli. Parang wild card. Yan, wild card. May wild card na tinatawag doon, yung producer speak, na talagang yung magagaling na yon, yung mga natalo sa monthly finals, pwedeng pagsama-samahin uli yun, paglabanin. Oo. Ilan normally? 3 rin? Yung 3 rin, ganun din. Yung yung kanta ni Jonalyn Beray dati, kinanta ni Jonalyn Beray. Alam mo, ano yun, producer speak yun. Natalo yun nung una, tapos nanalo sila nung grand finals, di ba? Nang nanalo nun eh. Ano nang nangyari doon? Ikaw. Ikaw. Ang galing nung natin, Nani Ditas, ha? Aba. Sige, at yun po.
ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Martes, November 29, 2016. Para sa iba pong humahataw na balita, Monica. Mag-log on po sa aming website, ang untvweb.com. At sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Gusto. Ako naman po si Monica Veralio. Magandang umaga po. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason.